Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Muli po, ako ay nagpapaalala, kung kayo ay anti-Duterte, huwag niyo na pong panoorin ang video na ito dahil tiyak kong hindi na naman po ninyo magugustuhan ang aking political analysis. Ayan, so alam natin kung gaano kahusay, ka-genius si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito lamang po ang masasabi ko sa inyo. Like father, like daughter. Kumakampi po ako at naniniwala po ako sa mga Duterte. Hindi dahil sa ako po ay pro-Duterte. In fact, ginawan ko pa po siya ng car sticker. Andito po ang mga car sticker sa mga nagnanais pong bumili ng mga ganito pong sticker. Ayan, napakagaganda po ng sticker na ito. Ayan, pwede nyo po itong idikit kahit sa inyong refrigerator o kaya sa inyong sasakyan. Ayan, napakaganda po nito, no? Bring back Duterte. At meron pa pong isa. Ayan. So, meron lamang po tayong commercial. Ayan. Bring back Rodrigo Duterte. Alright. So, unang, no? Unang pagpapakilala kung gaano kahusay politically si Rodrigo Roa Duterte. Nung siya po ay hinuli, dinala sa ICC, yung pinakang gist ng mga pangyayari ay natuklasan natin, nakita natin nung sila po ay nasa Villamor Air Base. Okay? So, doon po sa conversation nila ni CIDG Director Nicolas Torre III, hinighlights po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga karapatan ng isang akusado. So regardless kung ang ginawa po niya ay para sa kanyang sarili, regardless kung ang kanyang ginawa ay para sa kanyang pamilya, ang ibig po niyang sabihin doon, lahat ng inaakusahan, lahat ng akusado o kinakasuhan ay mananatiling inosente sa mata ng batas. Dahil ikaw ay isang akusado lamang, kahit sino ay mayroong karapatan na ginagarantiya ng ating saligang batas. Ano po ang mga karapatan na yon na hinighlights ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Karapatan ng isang akusado na mamili kung sino ang abogado na magtatanggol sa kanya. Karapatan po ng isang akusado na malaman kung ano ang nilalaman ng warrant of arrest. Karapatan din po ng isang akusado na ang laman ng warrant of arrest ay ini-interpret hindi ng mga pulis, hindi ng DOJ, kundi competent judicial authority. Hinighlights din po dito na mayroong tatlong sangay ang ating pamahalaan: executive, judiciary, and legislative. So ibig sabihin, doon po sa Villamor Air Base ay ipinakita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang separation of duties and responsibilities. Ang lahat ng iyon ay obviously na-violate. Alright? So, isa po yung political tactics upang ipakita sa buong mundo kung gaano katanga, kabobo, kainutil ang mga tao sa likod ng pagpapadakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po ay isang strategy upang gibain ang isang weak leader. Alright? Sapagkat sa loob ng 3 taon na pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr., tahimik po ang Pangulo.
Sino po ang maingay? Ang kanyang mga cabinet officials. Sino po ang laging pumipirma at laman ng balita ng mga mainstream media? Ang kanyang little president, Lucas Bersamin. Ngayon, kapag ang kanyang mga cabinet officials ay nasasangkot sa mga kaso at usapin, sino po ang nagtatanggol? No? Si Solicitor General Menardo Guevara. Nasaan ang Pangulo bilang Chief Executive? Yan po ay hinighlights din. Na-highlights ang kahinaan ng Pangulo na pamunuan ang bansang Pilipinas. Alright? Fast forward. Bago eleksyon, sinabi ni VP Sara Duterte na tinawagan niya ang kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At inassure niya na doon sa PDP laban slate, dalawa lamang yung ina-assure niya kay Rodrigo Roa Duterte. Pero kung titingnan po ninyo at iisipin po ninyo mga kaibigan, napakalakas po ng PDP laban, lalong-lalo na sa mga OFW. Kahit dito po sa Pilipinas, napakaingay ng PDP laban. Diba? Napakaingay po ng PDP laban. May mga proclamation rally po, no? Ang bawat panig. Laging puno, laging maingay, at ang sinisigaw, Duterte. Pero, meron ba kayong narinig? Maingay ba ang alyansa o yung partido ni President Marcos? Huh? Very obvious, maingay po ang PDP. Kung titignan at susuriin natin mabuti, akala natin makakapasok ang Duterte plus 2. Pero bakit sa kabila ng ingay, ang inassure lamang ni VP Sara na makakapasok at mananalo ay dalawa? Bakit? Sa tingin nyo, bakit dalawa? Di ba sabi niya, ang inassure ko lamang po, ayan, sa aking tatay, sa dating Pangulo, ay dalawa sa kanyang ini-endorso ang makakapasok at mananalo. At hindi nga po siya nagkamali, tama, di ba? Bongo at Bato de la Rosa. Bakit kaya na-predict ni VP Sara? Na-predict nga ba niya talaga yung bagay na yun? O talaga namang alam niya ang kalalabasan? Okay, ganito po yun mga kaibigan. Gumawa siya ng paraan. Nakikita po ni VP Sara Duterte na magkakaroon ng dayaan. Magkakaroon po ng dayaan. Kahit maingay ang PDP laban, tiyak na mahina ang mga kaalyado nila. No? Mahina po, babagsak po ang mga kaalyado nila. Kumbaga, tagilid ang mga kaalyado ng mga Duterte. Dahil ito po yung nakikita po niya, gumawa siya ng isang napakatibay na hakbangin. Okay? Napakatibay na hakbangin. Okay? Ano po ito? Alright? Huwag po kayong kukurap. Pakinggan at panoorin po ninyo ang kanyang ginawa para hindi matuloy ang impeachment complaint against her at manalo po sa bandang huli ang mga Duterte. Diba? Ito po
Eto po, mga kaibigan, ang ginawa niya. Dahil nakikita po niya na dadayain ang PDP laban. Dahil nakikita po ni BP Sara na tagilid ang PDP laban ngayong eleksyon. Nag-endorso siya ng ibang politiko na hindi po kabilang sa PDP laban. Camille Villar. Diba? Camille Villar. Sino pa po? Amy Marcos. Rodante Marcoleta. Nag-endorso po siya ng hindi po kaalyado, hindi po miyembro ng PDP laban. Dahil ang target po ng grupo ni Romualdez Araneta na matibag at matalo o mapabagsak ay ang mga Duterte. Yes, ang focus po ng mga kalaban, no, ay mga Duterte. So ibig sabihin, magsasanib puwersa ang grupo ng Araneta Romualdez. Makikipag-alyansa sila sa mga Pinklawan o Dilawan. Makikipag-alyansa sila sa Pinklawan at Dilawan upang magwagi sila sa eleksyon. So, siyempre itong Araneta Romualdez na yan, matik na yan. Hindi sila gagawa ng bagay na ikasisira ng administrasyon. Hindi sila gagawa ng ingay para pabagsakin ang alyansa ni President Bongbong Marcos Jr. Bakit? Dahil ang target nila, mapabagsak ang mga Duterte. So para mangyari yan, makikipag-alyansa sila sa Dilawan o Pinklawan. Andyan po sina Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Shell Jokno, Laila De Lima, Risa Hontiveros. Okay? So, tapos na po ang eleksyon. May nanalo na. 6th alyansa ang nakapasok. Tama? 6 po ang nakapasok sa alyansa. Na-save po ang pangalan, credibility ni President Marcos Jr. When BP Sara Duterte endorsed Amy Marcos, ibig sabihin, hindi gagawa si Amy Marcos ng bagay na kung saan ay ikababagsak ni BP Sara Duterte at the end of the day. Kasi nga, nililinis nga po ni Senator Amy Marcos ang pangalan ng kanyang kapatid. Itinatayo po niya ang karangalan ng kanyang pamilya. So sa pagtatayo po ng karangalan ng kanyang pamilya, ang ibabagsak po talaga ni Amy Marcos ay ang Araneta Romualdez, grupo ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi po siyempre ang grupo ng kanyang kapatid. Camille Villar. Alam naman po natin na si Mark Villar ang isa sa pinakamahusay na opisyal noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte
Lahat po ng mga proyekto para sa bayan ay naisakatuparan ni Mark Villar. Yan po yung Skyway. Hindi po nila kaalyado, pero hindi po galit at hindi po kaaway ng mga Duterte. So, ano pa? Isko Moreno. Sinuportahan ni BP Sara si Isko Moreno, hindi kaalyado pero hindi kaaway, pero maka-Duterte. Si Pambari 4 against Gwen sa Cebu City. Nakapasok. So kumuha po si BP Sara at ang mga Duterte ng mga hindi miyembro ng PDP pero hindi po galit sa kanila. Bagkus nakasuporta sa kanilang hanay. Dahil nga po sa eleksyon, nakita natin kung gaano katibay ang mga Duterte. Kahapon ay iniutos ni President Bongbong Marcos Jr. ang courtesy resignation sa lahat ng kanyang mga cabinet secretaries. Pero ito po ang aking tanong. Is it not too late? Or nagets nyo ba yung naging political tactics and strategy ni BP Sara? Nakita nyo ba na yung ginawa po niya ay para maisalba ang Duterte? At syempre, matibag po yung impeachment complaint. Ngayon po, sa hanay ng mga bagong senador, malinaw na malinaw that impeachment is game over. Impeachment is game over. So, ibig sabihin, magtutuloy-tuloy po ang kanyang pamumuno bilang vice-presidente sa susunod na mga taon, 2028. Dahil yung mga opisyal ng gobyerno, mga politiko na mayroong pangarap na maging pangulo ay napabagsak po niya. Ito po yung grupo ng Araneta Romualdez. Ilan po sa mga Quadcom members ang hindi na nakabalik? Ami Zamora, Benny Abante, Estela Quimbo, Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, Paduano. Yung dalawa, expired na po yung kanilang role sa Congress. Si Robert Ace Barbers, saka yung isa, hindi to nagpapa-contempt eh. Yung isa sa mga Quadcom, basta si Barbers na nag-expired na po yung kanyang term sa Congress. Yung isa nakalimutan ko yung isa, yung matapang din. Pero yung nagtanong kay Attorney Cristina Conti kung ano sa tingin niya ang ibig sabihin ng isang kriminal.